Sa mundong ito, bawat tao ay tumatanggap ng isang class pagdating ng tamang edad at ang class na iyon ang halos magtatakda ng buong kinabukasan nila. May mga pinagpapala ng lakas ng isang swordsman, may ilan namang nagiging mage. At para sa iba, sa mismong sandaling lumitaw ang kanilang status window, alam na agad ng lahat na isang magandang kinabukasan ang naghihintay sa kanila. Ngunit mayroon ding mga taong biglang bumabagsak ang buhay dahil lang nakatanggap sila ng isang class na minamaliit ng lipunan at isa na rito ang Heavy Knight. Mukhang kahanga-hanga ang pangalan nito, mabigat na armor, napakataas na depensa, at isang mandirigmang humaharang sa unahan ng mga kakampi na parang bakal na pader. Ngunit sa paningin ng mundo, ang class na ito ay isa lamang pabigat na naglalakad. Ang dahilan ay napakasimple, masyadong mababa ang attack power ng Heavy Knight. Napakahina ng damage nito kaya halos imposibleng mag-level up ng mag-isa sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga monster. Kasabay nito, hindi rin gaanong pinahahalagahan ang depensa nito kumpara sa ibang tank o defensive classes. Dahil dito, sa mundong ito, sino mang makatanggap ng Heavy Knight class ay agad ang itinuturing na walang silbi mula pa lang sa simula. Ngunit ang nakakatuwang kabalintunaan, ang class na ito na halos kinukutya ng lahat ay mapupunta sa kamay ng isang taong mas nakakaunawa sa tunay nitong halaga kaysa sa kahit sino paman. Ang taong iyon ay si Elma, anak siya ng pamilyang Advon, isang prestihiyosong angka na kilala sa pagluwal ng mga sword saints sa loob ng maraming henerasyon. Mula pa pagkabata, si Elma na ang tinitingnang magiging susunod na tagapagmana ng pamilya. Kaya nang dumating ang seremonya ng pagpapala na tinatawag na baptisma, halos sigurado ang kanyang ama na matatanggap ng anak ang pagpapala ng sword god at magiging isang tunay na sword saint. Para sa isang pamilyang higit sa lahat ay pinahahalagahan ang karangalan, ang class ay hindi lamang isang personal na kakayahan. Ito rin ang patunay ng halaga ng kanilang dugong namamana. Ibig sabihin, ang seremonya ng pagpapala ni Elma ay hindi lang isang simpleng ritual ng pagdadalaga o pagbibinata. Ito ang sandaling magpapasya kung karapat-dapat ba siyang magmana ng pamilyang Advon. Ngunit sa mismong pagsisimula ng seremonya, may kakaibang nangyari. Biglang nagising ang mga alaala ni Elma mula sa kanyang nakaraang buhay. Naalala niyang minsan na siyang nabuhay sa ibang mundo, at ang mundong ginagalawan niya ngayon ay halos kaparehong-kapareho ng isang VR online game na dati niyang kinahumalingan, ang Magic World. Para sa isang ordinaryong tao, sapat na sanang dahilan ang biglang pag-alala sa nakaraang buhay para tuluyang magulo ang isip. Ngunit ang unang naging reaksyon ni Elma ay eksaktong aasahan mo mula sa isang veteranong gamer. Kung talagang katulad ng Magic World ang mundong ito, ibig sabihin, ang class system, ang status window, ang skill tree, ang paglalaan ng stat, at maging ang mga strategy sa character build ay maaari niyang gamitin para sa sarili niyang kapakinabangan. Sa Magic World, maraming class ang mukhang napakahina sa simula. Ngunit kapag alam ng isang manlalaro kung paano tamang maglaan ng points, ang mga class na iyon ay pwedeng maging sobrang overpowered sa kalaunan. Dahil dito, nagsimulang umasa si Elma, baka sa pagkakataong ito ay makatanggap siya ng isang napakabihirang class, isang kapangyarihang magbibigay sa kanya ng pagkakataong gamitin ang lahat ng kaalaman niya sa laro para manaig sa bagong mundong ito. Ngunit hindi ganoon kadaling gantimpalaan ng totoong buhay ang isang veteranong gamer. Lumitaw ang status window ni Elma, level 1 pa lamang siya. Ang HP niya ay 10 sa 10, ang MP niya ay 4 sa 4. Ang attack niya ay 3, ang defense niya ay 3. Ang magic niya ay 5, at ang agility niya ay 3. Sa unang tingin, wala ni isa sa mga stats niya ang mukhang espesyal. At higit sa lahat, ang class na ipinagkaloob sa kanya ng system ay Heavy Knight, ang mismong class na itinuturing ng buong mundong ito na walang halaga. Dahil kakahalo pa lang ng mga alaala mula sa dalawa niyang buhay, hindi sinasadyang nasabi ni Elma sa kanyang ama na Sword Saint ang class na natanggap niya. Agad nitong pinaghinalaan ang sinabi ni Elma at inutusan siyang ipakita ang tunay niyang status window. Nang mabunyag ang katotohanan, gumuho sa isang iglap ang lahat ng inaasahan nila. Walang Sword Saint, ang naroon lamang ay isang level 1 Heavy Knight na may panimulang stats na agad hinusgahan ng lahat bilang napakahina. Nagngit-ngit sa galit ang ama ni Elma, para rito, hindi lang ito isang masamang resulta. Isa itong malaking kahihiyan para sa buong pamilyang Advon. Isang prestihiyosong angka ng mga Sword Saint ang nagkaroon ng tagapagmanang may class na kinamumuhian ng buong mundo. Sinubukan ni Elma na ipaliwanag na napakataas ng potensyal ng Heavy Knight pagdating sa depensa, lalo na sa HP at tibay ng katawan. Ngunit sa pananaw ng mundong ito, walang halaga ang matinding depensa kung wala namang kakayahang magbigay ng malaking damage. Dito, ang tanging pinahahalagahan ng mga tao ay ang mga class na malakas tumama, mabilis pumatay ng mga monster, at madaling mag-level up. Ang mga class na nangangailangan ng malalim na pag-unawa sa mechanics, tamang paglalaan ng skill, at pangmatagalang pagbuo ng character ay itinuturing na parang mga depektibong produkto. Sa madaling salita, hindi talaga walang silbi ang Heavy Knight. Ang mundong ito lang ang walang sapat na kaalaman para maintindihan kung paano ito gamitin.
Ngunit walang halaga ang paliwanag ni Elma sa sandaling iyon. Hindi interesado ang kanyang ama sa anumang pagsusuri. Ang tanging nakita nito ay isang anak na bigong tuparin ang inaasahan niya. Kaya binugbog si Elma, ininsulto, at itinuring na isang mantsa sa pangalan ng kanilang pamilya. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang trahedya, kaagad pagkatapos ni Elma, isang dalagitang nagngangalang Males mula sa sangay ng pamilyang Advan ang humarap upang tanggapin ang kanyang pagpapala. Hindi tulad ni Elma, natanggap ni Males ang Sword Saint class. Ito mismo ang matagal nang inaasam ng ama ni Elma, ito ang simbolo ng lakas ng kanilang pamilya, at ito rin ang class na nagpabago sa katayuan ni Males sa isang iglap. Agad na inampon ng ama ni Elma si Males bilang opisyal niyang anak at ginawa itong bagong tagapagmana ng pamilyang Advan. Samantala, si Elma, ang batang orihinal na nakatakdang magmana ng lahat ay agad na inalis sa kanyang posisyon. Napakabilis ng lahat ng nangyari, ilang minuto lang ang nakalipas, siya pa ang batang Panginoon na inaasahan ng lahat na magkakaroon ng dakilang kinabukasan. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, isa na siyang taong hindi na gusto ng kahit sino. Hindi dahil nagtaksil siya, hindi dahil may nagawa siyang mali, kundi dahil lamang ipinakita ng kanyang status window ang isang class na ayaw tanggapin ng lipunan. Hindi lang inalis ng ama ni Elma ang karapatan niyang magmana. Ipinagbawal din itong gamitin pa niya ang apelidong Advan. At kung mangangahas pa siyang magpakita sa harap ng pamilya, nagbanta pa itong papatayin siya. Kaya sa isang maulang gabi, pinalaya si Elma mula sa mansyon. Wala na siyang pamilya, wala na siyang pagiging maharlika. Wala na rin ang posisyon niya bilang tagapagmana, ang tanging natanggap niya ay isang maliit na supot ng pera na palihim na ibinigay ng isang lingkod. Huling habag iyon para sa dating batang Panginoon na iniwan ng lahat mula sa isang taong naawa sa kanya. Sa sandaling iyon, opisyal nang naging isang ipinatapon si Elma. Kung iisipin sa pananaw ng isang gamer, para itong gumawa ng bagong karakter tapos agad kang pinalaya sa pangunahing bahay. Walang apelyido, walang mana, at ang panimulang inventory ay napakahirap na halos nakakalungkot. Ngunit hindi bumagsak ang loob ni Elma dahil alam niya ang isang katotohanang hindi naiintindihan ng pamilyang Advan at ng buong mundong ito. Hindi walang silbi ang Heavy Knight, nagmumukha lang itong walang silbi sa kamay ng mga taong hindi alam kung paano ito gamitin. At para sa isang taong lubos na na-master ang Magic World tulad ni Elma, maaaring ito ang pinakamalakas na landas para tuluyan niyang baguhin ang kanyang kapalaran. Pagkatapos umalis sa kanilang pamilya, nagtungo si Elma sa lungsod ng Rondarm. Doon niya agad napagtanto na ang diskriminasyon laban sa ilang class ay hindi lang umiiral sa loob ng tahanan ng pamilyang Advan. Malalim na itong nakaugat sa buong lipunan, ang mga adventurer party ay inuuna ang mga taong may malalakas na offensive class. Mga taong mabilis umatake at kayang magbigay ng kitang-kitang damage. Ang mga class na itinuturing na mahirap gamitin o kulang sa direktang damage ay halos wala ng lugar sa mundong iyon. Lalong napatunayan iyon nang makita niya si Luz, isang babaeng nakasuot ng clown outfit na pinagsasabihan ng sarili niyang mga kasamahan na huwag maging sagabal sa misyon. Sa paraan pa lang ng pagtrato nila kay Luz, may agad nang naunawaan si Elma. Sa mundong ito, lahat ng taong may class na minamaliit ng iba ay napipilitang tiisin ang parehong uri ng paghamak na kakaranas pa lamang niya. Para kay Elma, lalo lang pinatunayan ng tagpong iyon ang isa pang bagay. Mali ang mismong pundasyon ng pananaw ng mundong ito pagdating sa labanan. Ang tanging tinitingnan ng mga tao ay ang agarang lakas. Lubos nilang binabalewala ang mga class na nangangailangan ng strategy, maingat na pagpaplano, tamang paglalaan ng points, at mas malalim na pag-unawa sa mechanics. Pagdating sa mahinahong binuksan muli ni Elma ang kanyang system window. Hindi na siya ang batang Panginoon ng pamilyang Advan. Wala na rin siyang proteksyon ng isang maharlikang angkan. Ngunit nananatili pa rin sa kanya ang pinakamahalagang bagay, ang kanyang mga alaala tungkol sa Magic World. Gayunpaman, hindi naging kampante si Elma, mabilis niyang natuklasan na ang mundong ito ay hindi lubusang kapareho ng orihinal na laro. Ang kasaysayan nito, heograpiya, at maging ang pangalan ng lungsod na Rondarm ay may bahagyang pagkakaiba kumpara sa datos na naaalala niya. Katulad ito ng laro, pero hindi ito mismong laro, mayroon itong system. Mayroon itong mga class, mayroon itong mga skill, ngunit mayroon din itong mga pagkakaibang hindi pa lubos na nauunawaan ni Elma. Dahil dito, nagpasya siyang huwag kumilos ng padalos-dalos. Ang una niyang kailangan gawin ay suriin muli ang skill tree ng Heavy Knight. Bilang isang level 1, may 5 panimulang skill point si Elma. Sa bawat level up, makakatanggap siya ng isa pang skill point. Ang skill tree ay nahahati sa fixed class skills at random skills na natatanggap kapag nalilikha ang isang character. Para sa Heavy Knight, ang fixed class skill nito ay Heavy Armor Oath. Sa paningin ng mga ordinaryong tao, isa itong skill na mahirap gamitin at halos walang silbi kung hindi ito maayos na i-upgrade. Ngunit para kay Elma, ito ang susi upang mabuksan ang tunay na kapangyarihan ng class.
Imbes na ilaan ang kanyang mga points sa simpleng pagpapataas ng depensa o sa beginner swordsmanship, ipinuhunan ni Elma ang lahat sa heavy armor oath. Pagdating ng skill sa level 2, nag-unlock ang system ng bagong active skill na Counter Fortress. At nang umabot ang heavy armor oath sa level 5, nakakuha si Elma ng karagdagang passive effect na defense plus 10. Doon pa lamang nagsimulang lumitaw ang tunay na playstyle ng Heavy Knight. Hindi ito tungkol sa pagiging mas mabilis kaysa sa mga monster. Hindi rin ito tungkol sa mas malakas na pag-atake kaysa sa kanila. Ang layunin nito ay manatiling matatag, harangin ang lahat ng papasok na damage, at gawing sandata ang mismong depensa para makaganti. Sa madaling salita, iniisip ng ibang tao na isa lamang punching bag si Elma. Ngunit ang hindi nila alam, isa siyang punching bag na nababalutan ng matutulis na spike. Sino mang umatake sa kanya ang unang masasaktan, hindi nagtagal, nakasalubong ni Elma ang isang level 2 monster na tinatawag na Lana. Ito ang unang pagkakataon niyang subukan kung pareho pa rin ang mechanics ng mga skill tulad ng naaalala niya. Sa sandaling sumugod ang Lana para umatake, agad na inactivate ni Elma ang Counter Fortress. Ganap na naharang ang pag-atake dahil walang natanggap na damage si Elma, agad na nag-activate ang counter damage effect. Ibinalik nito ang damage na katumbas ng kanyang defense stat. Bilang resulta, nawasak ang Lana sa mismong sandaling umatake ito sa kanya. Nakakuha si Elma ng isang level 2 magic stone at opisyal na umabot sa level 2. Naging matagumpay ang unang pagsubok at pinatunayan nito na hindi talaga mahina ang Heavy Knight. Hindi lang ito lumalaban sa paraang inaakala ng mga tao sa mundong ito. Kapag ginamit mo ito na parang mabagal na swordsman, wala talaga itong silbi. Kapag itinuring mo naman itong isang kalasag na tatayo lang at sasalo ng damage, mamaliitin lang ito. Ngunit kung nauunawaan ng isang tao ang mechanics ng counter damage, kayang gawing sandata ng class na ito ang mismong pag-atake ng kalaban. Pagkatapos noon, natuklasan ni Elma ang isang adventurer na hinahabol ng isang buong grupo ng mga Lana. Nataranta ang adventurer at sinabihan si Elma na habarin ang kanyang armor at tumakbo. Sa paningin nito, imposibleng makaligtas ang isang baguhan laban sa ganoong car-aming monster. Para sa kanya, isa itong napakadelikadong sitwasyon. Ngunit sa paningin ni Elma, malinaw na ang lahat ng kalkulasyon. Gagaan na lamang ang counter fortress kung lubusan niyang mahaharang ang mga melee attack ng kalaban. Dahil sa bonus mula sa kanyang skill, sa kasalukuyan niyang defense stat at sa kanyang panimulang kagamitan, kumpiyansa si Elma na hindi kayang batasin ng mga mababang level na Lana ang kanyang depensa. Para sa iba, isa itong nakakatakot na grupo ng mga monster. Ngunit para kay Elma, para lamang silang tambak ng experience points na kusang lumalapit sa kanya. Sumugod siya diretso sa gitna ng grupo ng mga Lana. Hindi siya umiwas, hindi siya tumakbo, at hindi rin niya kailangan ng kahit anong magarbong attack skill. Ang kailangan lang gawin ni Elma ay pumwesto ng tama, gamitin ang tamang skill, at hayaang salubungin ng mga monster ang sarili nilang pagkatalo. Sa mismong sandaling umatake ang mga Lana, agad na nag-activate ang counter fortress. Bawat hampas ay naharang, at kasabay nito, ang reflected damage ay ramagasa sa buong grupo. Natapos ang labanan ng napakabilis kaya hindi man lang naunawaan ng adventurer na kanyang nailigtas ang nangyari. Isang baguhang Heavy Knight, isang class na itinuturing ng lahat na walang silbi, ang mag-isang lumipol sa isang buong grupo ng mga monster sa loob lamang ng isang kisap mata. Walang suporta mula sa party, walang makapangyarihang offensive class. Walang magarbong technique, depensa at reflected damage lang ang kanyang ginamit. At iyon pa lang ay nagawa na ni Elma ang bagay na pinaniniwalaan ng lahat na imposibleng mangyari. Pagkatapos mailigtas, tinanong ng adventurer ang kanyang pangalan. Dahil sa tanong na iyon, naalala ni Elma ang mga salitang binitiwan ng kanyang ama. Ipinagbawal na sa kanya ang paggamit ng apelidong Advon. Hindi na siya kinikilalang miyembro ng pamilyang iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang sakit o anumang pagkakabit sa dati niyang pagkatao. Itinakwil na siya ng kanyang pamilya, kaya simula ngayon, wala na siyang dahilan para mabuhay sa ilalim ng anino ng angkang iyon. Hindi na siya ang itinakwil na tagapagmana ng pamilyang Advon. Hindi na rin siya ang bigong anak sa paningin ng kanyang ama. At hindi niya kailangan ng titulong Sword Saint para patunayan ang sariling halaga. Mula sa sandaling ito, tatahakin niya ang sarili niyang landas gamit ang sarili niyang lakas. At napakasimple ng bago niyang pagkakakilanlan, si Elma, ang Heavy Knight. Nagsisimula ang episode 2 sa pagpapakilala ng isang bagong karakter, isang baguhang may kulay rosas na buhok na nagngangalang Aris, na nagtatatakbo sa kagubatan habang hinahabol ng isang buong grupo ng mga Lana Demon Frog. Sa sandaling umabot sa sukdulan ng kanyang takot, bigla siyang bumangga kay Elma. Pagkakita pa lang ni Aris sa makinang na mabigat na armor, agad na nagliwanag ang kanyang mga mata na para bang nakakita siya ng kanyang tagapagligtas. Lubos niyang inakalang isa itong makapangyarihang veteranong adventurer. Ngunit ang simpleng sinabi ni Elma na ngayon pa lang siya unang beses nag-level up sa buong buhay niya ay agad na nagpawi sa munting pag-asang iyon.
Kaagad na nagbago ang isip ni Aris at pinayuhan si Elma na hoverin ang kanyang armor at tumakbo dahil sa isip niya, iisa lang ang magiging katapusan ng isang baguhang heavy knight na haharap sa napakaraming monster. Siyempre, wala namang balak tumakbo si Elma, sa isip niya, kalmado niyang sinuri ang buong sitwasyon. Hindi isang invincible skill ang Counter Fortress, gumagana lamang ito kapag wala siyang natatanggap na kahit kaunting damage. Kung mas malakas ang kalaban o hindi niya alam ang stats nito, mawawala ng silbi ang skill na iyon. Ngunit laban sa mabababang level na Lana Demon Frog na ito, pasok na sa lahat ng kalkulasyon niya ang bawat numero. Ang defense na naipon niya mula sa skill tree at sa kanyang kagamitan ay higit pa sa sapat para harapin silang lahat. Sa mismong sandaling sabay-sabay na sumugod ang mga Palaka, inactivate ni Elma ang kanyang skill. Sa isang malawakang counter-attack lang, nabura niya ang lahat ng kalaban sa isang iglap. Parang simpleng nag-on lang siya ng cleanup mode sa harap ni Aris na natigilan at nakanganga na lamang sa kanyang nasaksihan. Nang tanungin siya ni Aris kung sino siya, muntik ng kusang lumabas ang sagot ni Elma. Ako si Elmas Advon, ngunit sa mismong sandaling iyon, sumagi sa isip niya ang malamig na paghamak ng kanyang ama at ang mapanuksong ngiti ni Males. Agad niyang nilunok pabalik ang apelyido ng kanilang pamilya, itinaas ang kanyang ulo, at matatag na sinabi, ako si Elma, ang Heavy Knight. Malinaw na ang marangal na apelyidong dati niyang ipinagmamalaki ay isa na ngayong tinik na nakabaon sa kanyang puso, at bawat pag-alala rito ay nagdudulot ng sakit. Pagkatapos lipulin ang lahat ng monster, nakatanggap si Elma ng napakalaking halaga ng experience na nagpatalon sa kanya mula level 2 hanggang level 8, kasabay ng paggamit ng bagong titulo na The Immovable One. Nang buksan niya ang kanyang status screen, tumaas na sa 30 ang kanyang HP, at malaki rin ang itinaas ng kanyang attack at defense stats. Habang tinitingnan ng mga pamilyar na numero, lalo pang nakumpirma ni Elma na ang system ng mundong ito ay halos eksaktong kopya ng Magic World. Para itong isang veteranong gamer na muling nag-login sa matagal ng pamilyar na account. Isang tingin pa lang sa interface ay alam na niya agad kung aling button ang papunta sa bawat skill. Matapos mailigtas sa napakabilib na paraan, labis ang pasasalamat ni Aris at agad nitong ipinaliwanag kung bakit mag-isa siyang gumagala. Sa mundong ito, kailangang umabot muna ang isang adventurer sa level 3 ng mag-isa bago siya magkaroon kahit kaunting kredibilidad. Inamin ni Aris na desperado siyang patunayan ng sarili kaya nilaktawan niya ang pagbuo ng party, dahilan kung bakit muntik na siyang gawing pagkain ng mga Palaka. Ngayon na nakilala niya si Elma, pakiramdam niya ay nakatagpo siya ng isang napakahalagang kakampi. Kaya masigla niyang inanyayahan si Elma na bumalik sa bayan at bumuo ng isang team, at nangako pa siyang hihikayatin ng ibang tao kahit pa may matinding diskriminasyon sila laban sa mga Heavy Knight. Ngunit sinalubong lamang ni Elma ang lahat ng siglang iyon ng isang malamig na pagtanggi. Lubos na nabigla si Aris, hindi niya maintindihan kung bakit tatanggihan ng isang purong defense player ang pagkakataong magkaroon ng mga kasamahan. Sa isip niya, imposibleng makapag-level up ng maayos ang isang tank na lumalaban ng mag-isa. At iyon mismo ang paniniwala ng lahat sa mundong ito. Ngunit napakalinaw at walang pag-aalinlangan ang loika ni Elma. Gusto niyang tapusin ang larong ito ng mag-isa, kapag may mga kasama siya, mahahati ang experience, mahahati ang loot, at ang mga bihirang titulo o exclusive skill ay mapupunta lang sa taong makakagawa ng finishing blow. Bukod pa roon, wala rin siyang balak magsayang ng oras sa pagpapaliwanag ng mga optimized build sa mga taong puno na ng maling paniniwala. Ang itatanong lang naman nila ay kung ano bang silbi ng isang Heavy Knight. Sa madaling salita, ang iniisip ni Elma ay parang isang veteranong manlalaro na gustong mag-farm ng rank na mag-isa sa pinakamabisang paraan. Walang anumang imbitasyon na makakapagpabago sa kanyang isip. At mas malalim pa roon, muling sumagi sa kanyang isipan ang alaala ng kanyang ama at ni Males. Ang sakit ng pagtatakwil ng sarili niyang pamilya ay patuloy pa ring nag-aalab sa kanyang dibdib, nagtutulak sa kanya na maging napakalakas sa lalong madaling panahon. Wala siyang oras para magbuhat ng mga baguhan o maging huwarang tank para sa iba. Ang malamig niyang pagtanggi ay isa ring tahimik na pahayag. Mula ngayon, lalaban si Elma para lamang sa sarili niyang layunin. Pagkatapos noon, patuloy pa ring hindi siya binibitawan ng mga multo ng kanyang nakaraan. Ang imahe ng malamig niyang ama at ang ngiti ni Males ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan, na para bang palaging nagpapaalala na wala siyang panahong magpahinga. Upang tuluyang mailabas ang tunay na lakas ng Heavy Knight, napakarami pa niyang kailangang gawin. Samantala, matigas ang ulong patuloy na sumusunod si Aris sa likuran niya na parang isang sobrang tapat na buntot habang paulit-ulit siyang pinapayuhan na tigilan na ang pakikipaglaban sa mabababang level ng mga Palaka at sa halip ay humanap ng mas malalakas na kalaban. Hindi na nag-abala si Elma na sumagot pero hindi rin niya pinalaya si Aris, kaya patuloy lang na sumunod ang baguhan sa kanya ng may labis na kasob-ikan. Hindi nagtagal, dumating din ang panganib na kinatatakutan ni Aris, ngunit mas maaga ito kaysa sa inaasahan niya at mas mataas pa ang level kaysa sa naisip niya.
Isang higanteng magic spider ang biglang bumagsak mula sa mga puno at agad silang inatake gamit ang apoy sa sandaling huminto silang dalawa. Agad na binuksan ni Elma ang system, hindi man lang nagbago ang ekspresyon niya kahit ang kalaban sa harapan niya ay isang level 16 Arcane Deep, doble ng kasalukuyan niyang level 8. Sa isang laro, ang makakita ng pulang boss ay karaniwang senyales para tumakbo. Ngunit si Elma ay kalmadong binasa ang impormasyon nito na para bang nagbabasa lang ng isang monster wiki. Stealth gamit ang ninja steps, lasong kayang kontrolin ang galaw ng kalaban at ang nagliliyab na flame claw na kayang pumatay sa isang tama lang kapag tumama. Ang pinakamalaking problema ay walang magiging silbi ang counter fortress kung ang kanyang defense ay hindi doble ng attack ng kalaban. At sa laki ng agwat ng kanilang level ngayon, imposibleng matupad ang kondisyong iyon. Pagkakita sa panganib, nang inig si Aris habang humakbang pasulong bitbit ang kanyang espada, handang ialay ang sarili bilang pain para makatakas si Elma. Maaaring mahina si Aris, ngunit may tapang siya at handang panagutan ang sarili niyang pagkakamali. Ngunit pinigilan siya ni Elma gamit ang isang kamay at matatag na sinabi, huwag kang mag-alala. Iba ang mga veteranong gamer, dahil habang lalo silang naiipit, lalo silang nagiging kalmado sa paghahanap ng paraan sa kanilang skill tree upang baligtarin ang laban. Gamit ang 7 skill points na nakuha niya mula sa sunod-sunod niyang level up, inilaan ni Elma ang lahat sa Heavy Armor Oath, at agad na nag-unlock ang system ng panibagong skill na Disarm. Hindi ito nagbibigay ng malaking damage, ngunit isang beses bawat minuto, kaya nitong bawasan ng 20% ang attack stat ng target sa loob ng isang minuto. Sapat na ang effect na iyon para malaman na ito ang perpektong skill para sa isang tank upang mabaligtad ang sitwasyon. Hindi nagatubili si Elma, buong kumpiyansa niyang pinukaw ang higanteng gagamba at sumugod pasulong. Dumura ng laso ng Arcane Deep, hinarang iyon ni Elma gamit ang kanyang kalasag at agad na gumanti gamit ang Disarm. Ipinakita ng system na nabawasan ng 20% ang attack ng kalaban. Nagnitnit sa galit ang boss at iwinasiwas ang flame claw. Sumabog ang usok at alikabok sa paligid kaya napasigaw sa takot si Aris, inakalang naging abo na si Elma. Ngunit dahil sa makapal niyang armor at mataas na base defense, nanatiling nakatayo si Elma. Hindi pa siya tumigil, habang iniiwasan ng mga pag-atake ng boss, mabilis niyang kinalkula ang MP nito. Ang poison shot ay kumokonsumo ng 7, ang flame claw naman ay 5. Hinintay niya ang sandaling nagsimula ng maubusan ng lakas ang higanteng gagamba, sa kanya muling ginamit ang Disarm, dahilan para umabot sa 40% ang kabuoang nabawas sa attack ng boss. Ngunit hindi pa rin iyon sapat para mag-activate ang counter fortress. At dito tuluyang ipinakita ang tunay na kapangyarihan ng titulong The Immovable One na nakuha ni Elma kanina sa episode. Kapag nananatili siyang nakatayo sa kanyang pwesto, tumataas pa ng 10% ang kanyang defense. Isang panig ang nabawasan ng husto ang attack habang ang kabilang panig naman ay lalo pang tumaas ang depensa, kaya agad na bumaligtad ang balanse ng laban pabor kay Elma. Nagliwanag ang kanyang mga mata dahil kumpleto na ang lahat ng kinakailangang kondisyon. Hindi na mahalaga ang agwat sa level at stats dahil napuna na iyon ang kanyang kaalaman at tamang kalkulasyon. Sa mismong sandaling naging available ang counter fortress, alam na agad ni Elma na tapos na ang laban. Walang kasama, walang cheat buff, nagawa pa rin niyang baligtarin ang buong sitwasyon gamit lamang ang isip ng isang gamer na lubusang na master ang Magic World. Pagka-activate ng Counter Fortress, halos tapos na ang laban. Ganap na nagkadurog-durog ang Demon Spider na Arcane Deep at kapalit nito ay napakalaking halaga ng experience ang natanggap ni Elma. Mula level 8, diretsong umakyat siya sa level 12 at nakakuha pa ng 4 na karagdagang skill points. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang paglalagay ng points sa Heavy Armor Oath, ngunit iniulat ng system na naabot na ng skill ang kasalukuyan nitong level cap na 15. Bilang kapalit, nag-unlock ang system ng isang bagong active skill na Parry. Simple lang ang pangalan nito, ngunit para sa isang manlalaro ng Magic World, isa ito sa pinakamahalagang defensive skill. At muling pinatunayan ng pangyayaring iyon kay Elma na eksaktong gumagana ang mundong ito tulad ng larong kabisado niya. Samantala, hindi naging ganoon kaswerte si Aris, nalasan siya ng boss at namutla ang kanyang mukha. Bumalik silang dalawa sa lungsod at pagkatapos noon ay nagkanya-kanya na sila. Pagsapit ng gabi, ipinikit ni Elma ang kanyang mga mata upang magpahinga sandali. Ngunit dumating na naman ang kanyang nakaraan ng walang paanyaya. Ang malamig na mukha ng kanyang ama at ang mapanuyang mga salita ni Males ay muling bumalik na parang tinik na hindi maalis sa kanyang puso. Marahil ay masyadong mabigat ang posisyon ng susunod na pinuno ng pamilya para kay Elmes. Malinaw na kahit gaano pa siya mag-level up, hindi nito kayang burahin ang sugat na iniwan sa kanyang isipan. Kung tutuusin, lalo pa nitong ginagawang gatong ang sakit na iyon upang mas lalo siyang magsikap. Kinabukasan, nagtungo si Elma sa Adventurer Guild ng Rondarm upang opisyal na iparehistro ang kanyang pagkakakilanlan. Pagpasok pa lang niya sa loob, agad niyang narinig ang mga salitang tulad ng mabagal at basura, lahat dahil lamang sa tatak na Heavy Knight.
Inilagay siya sa F-rank, ang pinakamababang ranggo sa sistemang nagsisimula sa S-rank hanggang F-rank. Ngunit ang pinakamalaking problema ay hindi ang mga pag-ulong na pangungutya sa paligid. Natuklasan na kasi niya ang level cap ng Heavy Armor Oath. Kung gusto niyang makapasok sa isang dungeon, kailangan muna niyang umabot sa E-rank. At para sa isang gamer, ang magkaroon ng skill na hindi magamit dahil mababa pa ang kanyang rank ay kasing sakit ng biglang paglag sa gitna ng isang laban. Hindi papayag si Elma na manatiling nakatigil ng matagal. Binuksan ni Elma ang kanyang magic bag, ang tanging maswerteng bagay na natira sa kanya matapos siyang itakwil ng sariling pamilya, at inilabas ang napakalaking magic stone na nakuha niya mula sa Arrain Deep. Nang aipatong niya yun sa counter, muntik nang malaglag ang salamin ng receptionist. Ang isang bagong F-rank na baguhan na biglang nagdala ng lot na ganito kataas ang halaga ay maaari lamang mga hulugan ng dalawang bagay. Maaaring isa siyang henyo, o nakuha niya ito sa isang kaina-hinalang paraan. Agad namang pinaniwalaan ng mga adventurer sa paligid ang pangalawang posibilidad at malakas siyang inakusahan ng pandaraya. Hindi sila pinansin ni Elma at diretsyong nagtanong tungkol sa rank-up quest. Sobrang lamig ng kanyang kilos na malinaw na ipinapakita nitong wala siyang balak magpaliwanag sa isang mundong hinusgahan na siya bago pa man siya makapagsalita. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa isang madilim na sementeryo sa kalaliman ng gabi. Malinaw na ang rank-up quest na ito ay hindi para sa mahihina ang loob. Doon ay nakatagpo ni Elma ang isang veteranong adventurer na ang pangangatawan ay kasing laki ng isang oso. Makapal ang balbas na halos natatakpan ng kalahati ng kanyang mukha at ang kanyang tinig ay kasing lakas ng kulog. Humakbang siya papalapit kay Elma na para bang kinakatawan niya ang lahat ng diskriminasyon sa buong lungsod, at galit na sinermonan si Elma bilang isang manlolokong nangangahas magpanggap na natalo ang Arrain Deep sa level 12 pa lamang. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Basta na lang niyang itinaas ang kanyang kamao upang turuan ng leksyon ang baguhan sa sarili niyang paraan. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang magaang pagtabi ni Elma sa suntok na para bang simpleng nag-aalis lang ng alikabok. Wala itong ginamit na hilaw na lakas, ang tanging ginamit niya ay ang bagong unlock na parry na sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong ipakita ang tunay nitong halaga. Napatigil ang malaking lalaki habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkabigla, nagtapos ang komprontasyon sa tensyosong sandaling iyon, at isang tanong ang naiwan sa hangin, siya na nga ba ang huling hadlang sa daraanan ni Elma, o isa lamang siyang unang pagsubok bago ang mas mabigat pang misyon na naghihintay sa hinaharap. Mabilis na napagtanto ni Elma na mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Ang pagsali sa isang raid mission ay isang bihirang pagkakataon para tumaas ang rank niya, at alam niyang hindi niya pwedeng sayangin ang napakahalagang tsansang ito. Dahil doon, yumuko siya at nakiusap sa lahat na subukang magtulungan sa buong misyon. Gayunpaman, hindi ito ikinatuwa ni Teal, kaya tinawag na lang nito ang lahat para tuluyan ng simulan ng expedition. Hindi na nag-aksaya ng oras si Elma, inilabas niya agad ang espada niya at inactivate ang search skill. Ipinaliwanag na ang abilidad na ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang matukoy ang mga nilalang sa paligid, kaya isa ito sa mga pinakabihirang skill para sa mga low-level adventurer. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman niya ang presensya ng mga kalaban at iniulat na may isang horde ng humigit kumulang 30 monster. Pinuri ni Gota ng abilidad niya, pero sumagot si Elma na sinwerte lang siyang makakuha ng napakahusay na skill at umaasa siyang sapat na iyon para ma-promote siya sa rank E. Nagsimulang kutsay ni Teal ang bida, para sa kanya, noon pa man ay kakaiba na si Elma, at dahil sa kakaibang ugali nito ay marami ng kumalat na tsismis sa loob ng guild. Habang tinitingnan ng kagamitan ng binata, napagpasyahan niyang kabilang si Elma sa Red Mage class. May mahusay na pisikal na kakayahan ng class na ito, at maaari ring matuto ng offensive spells, healing magic, at napakaraming support spells. Gayunpaman, sinabi ni Teal na naaawa siya kay Elma dahil napunta ito sa pinakamasamang class na umiiral. Nagpasalamat ang binata sa pag-aalala nito, pero sinabi niyang gusto talaga niya ang class na natanggap niya. Naniniwala si Teal na nagpapanggap lang itong matatag, at sinabing mas mabuti pang huwag na lang itong makialam at manatili sa gilid para hindi makaabala sa grupo. Alam ni Elma na ang Red Mage ay itinuturing na isa sa pinakamahirap na class na Master N. Sa unang tingin, parang kaya nitong gawin ang lahat, pero sa laro, kilala ito bilang isang class na kayang gumanap ng maraming papel nang hindi tunay na nangingibabaw sa alinman sa mga iyon. Gayunpaman, hindi laro ang mundong iyon, kahit ganoon, natural lang na mas gusto ng karamihan ang mga class na mas madaling gamitin. Samantala, nagpasya si Gota na suriin muna ang buong sitwasyon bago kumilos. Ang napakalaking horde ng undead ay pinamumunuan ng isang ghoulhead. Bilang isang rank D adventurer, naniniwala siyang kaya niyang talunin ang leader ng mag-isa. Pagkatapos nito, inutusan niya ang lahat na panatilihin ang kanilang distansya at ang mga mahihinang monster lang ang harapin.
Nilinaw din niyang hindi niya poprotektahan ng sino mang makikialam sa laban niya. Pagkarinig nito, nabahala ang lahat dahil ibang-iba ang inaasahan nilang magiging estratehiya. Naalala ni Elma na ang isang ghoulhead ay karaniwang nasa paligid ng level 30. Bagamat wala itong maraming mapanganib na direktang pag-atake, malaking problema ang Hades Breath dahil kaya nitong gawing mga low-level specter ang mga bangkay. Gayunpaman, si Gotan ay isang rank D adventurer na nasa paligid ng level 40. Kung mangyayari ang lahat ayon sa inaasahan, dapat ay kaya niyang manalo sa laban. Habang pinagmamasdan ng mga tao sa paligid niya, napagtanto ni Elma na hindi talaga maganda ang sitwasyon. May ilang adventurer na halos lamunin na ng takot habang ang iba naman ay sobra ang kumpiyansa. Mayroon ding mga baguhan na inakalang magiging madali lang ang pagsali sa isang raid, kasama pa ang isang pabayang leader na halos walang pakialam sa sarili niyang grupo. Sa pananaw ni Elma, nasa 80% ang tsansa nilang mabuhay. Kung laro iyon, katanggap-tanggap na posibilidad na iyon. Pero sa mundong iyon, mas mabigat ang kahulugan ng kamatayan kaysa sa simpleng pagtanggap ng penalty. Dahil sa labis na pag-aalala, tinanong ni Elma si Gotan kung dapat ba siyang magbigay ng mas detalyadong mga tagubilin sa grupo. Hindi naunawaan ng lalaki ang ibig niyang sabihin, kaya pinauulit nito ang sinabi ni Elma. Ipinaliwanag ni Elma na maaaring hindi ganap na tama ang ulat tungkol sa horde ng undead, at nagbabala siyang baka huli na ang lahat kung kikilos lang sila kapag nangyari na ang pinakamasamang sitwasyon. Nagulat ang lahat nang makita nilang isang adventurer na tulad ni Elma ang nagbibigay ng suhestyon kay Gotan. Agad namang nagalit ang lalaki at tinanong kung sino ba sa tingin ni Elma ang sarili nito para pagsabihan siya kung paano pamunuan ang misyon. Mabilis na ipinaliwanag ni Elma na wala siyang balak mag-utos. Sinabi niyang hindi lang siya mapakali dahil isa pa rin siyang mahinang adventurer na kulang sa karanasan. Pagkatapos ay muli siyang yumuko at humingi ng tulong kay Gotan. Sinabi ni Gotan na hindi siya tagapag-alaga ng kahit sino pero sa kabila ng pagrereklamo, pumayag pa rin siyang ipaliwanag kung paano niya balak harapin ang labanan. Sa sandaling iyon, lumapit si Till at sinabing ang mga malas lang na katulad ni Elma ang matatakot sa ganoong kahihinang undead. Kinutyapan niya ito at sinabing hindi niya inakalang halos maiiyak si Elma sa harap ni Gotan bago pa man magsimula ang laban. Kahit halos lahat ay kinakabahan din, wala ni isa ang nagkaroon ng lakas ng loob na sumagot. Pagkatapos doon, sinabi ni Till na hindi na niya kailangang makinig sa anumang tagubilin. Ayon sa kanya, mas mabuti pang umiwas na lang ang mga duwag at pumunta sa pinakadulong likuran. Samantala, napansin ni Elma na sa wakas ay lumilitaw na sa harap nila ang mga undead. Pagkakita pa lang sa mga halimaw, maging si Till ay natakot din. Walang pag-aalinlangan na hinugot ni Elma ang sandata niya at naghanda para harapin ang mga nilalang habang si Till ay nanatiling nakatayo at nanigas sa takot. Napansin ni Gotan ang kilos niya at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Pagkatapos ay inutusan niya sina Till at Paul na gumawa ng daan para makalaban niya ang leader ng horde. Habang inoobserbahan ng kalaban, napansin ni Elma na walang kakaibang katangian ang sandatang dala ng halimaw. Dahil doon, naniwala siyang kaya pa nilang harapin ang sitwasyon. Pagkatapos ay hinarap ni Elma ang iba pang miyembro ng grupo at nagbabalang kailangan nilang labanan ang mga tagasunod ng higanteng halimaw na may malaking ulo. Lalong kinabahan ng mga adventurer dahil wala pa ni isa sa kanila ang nakaharap sa ganitong mga nilalang. Alam nilang mga ordinaryong specter lang ang mga kalaban pero alam din nilang kapag napaligiran sila, magiging napakahirap ng makatakas sa labanan. Inaasahan ng lahat na tutulungan ni Gotan ang natitirang grupo. Pero nanatili ang buong atensyon nito sa leader ng horde. Habang pinagmamasdan ni Elma ang sitwasyon, naunawaan niya agad kung ano ang nangyayari. Hindi mahirap intindihin kung bakit nawawalan ng pag-asa ang lahat. Unang beses nilang humarap sa isang horde na ganito kalaki. Dagdag pa rito, mga undead na may nakakatakot na anyo ang kalaban at wala pang malinaw na tagubaylang ibinigay kung paano sila dapat kumilos. Lubos na nauunawaan ni Elma kung bakit ganoon na lang ang takot ng lahat. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at pinakiusapan ng lahat na makinig ng mabuti sa sasabihin niya. Pagkatapos ay sinabi niyang bumuo sila ng mga grupo na tigta-tatlo. Ipinaliwanag niyang kung mananatili silang magkakasama at poprotektahan ang isa't isa, hindi sila basta-basta matatalo ng mga specter. Sumang-ayon ang mga adventurer sa plano pero tinanong nila kung ano naman ang gagawin niya sa laban. Sumagot si Elma na mananatili siya sa unahan at siya ang aakit sa mga undead papunta sa kanya. Sa sandaling iyon, may ilang halimaw na lumitaw sa likuran niya. Kahit ganoon, madali niyang hinarang ang lahat ng pag-atake ng mga ito. Pagkatapos noon, isa-isa niyang tinanggalan ng sandata ang bawat kalaban bago ibinigay ang huling hampas na agad tumalo sa tatlo ng sabay-sabay.
Maya-maya pa, mas marami pang undead ang sumugod, gamit ang shield wall, madali niyang napabagsak ang ilan sa mga ito. Sa kabila ng lahat, kalmado lang niyang sinabi sa lahat na huwag mag-alala. Ipinaliwanag niyang ang pangunahing tungkulin ng isang Heavy Knight ay ang akitin ng malalaking grupo ng kalaban at panatilihing sa kanila nakatuon ang atensyon ng mga monster. Sinabi rin ni Elma na kung may mangyaring hindi inaasahan, gusto niyang ipaalam agad iyon sa kanya para matulungan niya ang buong grupo. Habang nagsasalita, tuloy-tuloy niyang pinapatumba ang mga undead na parang napakahihinang kalaban lang ang mga ito. Hindi makapaniwala ang mga adventurer sa husay na ipinapakita niya. Pagkatapos mapabagsak ang napakaraming kalaban, sa wakas ay umabot si Elma sa level 16. Habang tinitingnan ang progreso niya, napansin niyang mas epektibo pa sa inaasahan ng parry skill niya. Ang pakikipaglaban sa napakaraming monster na ganoon ang level ay napatunayang napakabisang paraan para lalo siyang lumakas. Habang sinusuri ang mga attribute niya, nakita niyang tuloy-tuloy ang pagtaas ng lahat ng stats niya na nagpapatunay na epektibo talaga ang estratehiya niya. Lalong namangha ang mga adventurer dahil sinabi lang ni Elma na aakitin niya ang mga monster papunta sa kanila. Pero sa katotohanan, halos siya lang mag-isa ang tumatalo sa lahat ng Spectre nang hindi man lang nahihirapan. Unti-unti, mas kinatatakutan na ng lahat si Elma kaysa sa mga undead dahil ang lakas niya ay higit na lampas sa inaasahan ng sinuman. Makalipas ang ilang oras, nagsimula ng mapagod ang buong grupo matapos makipaglaban sa napakaraming Spectre nang walang tigil. Matagal na ang labanan, at kitang-kita na ang pagod ng lahat. Habang pinagmamasdan ng buong battlefield, napansin ni Elma na halos ubos na ang horde. May ilang adventurer ang nagtanong kung dapat na ba nilang tulungan si Gotan laban sa Ghoulhead. Sumagot si Elma na mas mataas ang level ng halimaw kaysa sa kanila, kaya mas mabuting hayaan na lang si Gotan ang tumapos dito upang walang ibang malagay sa panganib. Samantala, abala si Gotan sa isang napakatinding labanan laban sa leader ng Horde. Sa isang malakas na atake, naipadala niya sa ere ang Ghoulhead. Bago pa ito makabawi, sinundan niya agad ito ng isa pang mapaminsalang hampas. Nagalit ang Ghoulhead at agad na sumugod ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos nito, inutusan ni Gotan ng dalawang binata na ay lapit sa kanya ang mga Spectre, pero pareho silang nanigas sa sobrang takot. Nagalit ang lalaki sa pag-aatubili nila at tinanong kung bakit napakaduwag nila. Nagbabala rin siyang kung magpapatuloy sila sa ganoong asal, hindi niya hahayaang tumaas ang rank nila. Naiintindihan ng dalawa ang ibig niyang sabihin, pero ipinaliwanag nilang natatakot silang lumapit sa Ghoulhead dahil baka madamay sila sa labanan. Bukod pa roon, naniniwala silang makakapagbigay pa rin sila ng suporta kahit nasa ligtas na distansya. Bago pa tamaan ng panibagong atake, nakaiwas si Gotan sa huling sandali at direktang tinamaan ang mukha ng halimaw. Habang pinagmamasdan ng laban, napansin ni Elma na malapit ng matalo ang Ghoulhead. Sa palagay niya, sapat na ang isa pang atake ni Gotan para maubos ang natitirang HP ng kalaban. Gayunpaman, patuloy pa ring nakikialam sa labanan ang mga Spectre. Bigla na lang sinimulang lamunin ng halimaw ang lahat ng undead sa paligid nito. Sa loob lamang ng ilang sandali, halos bumalik sa puno ang HP nito. Labis na nagulat si Elma nang matuklasan niyang taglay ng Ghoulhead ang Consume Corpses skill. Ang skill na ito ay nagbibigay rito ng kakayahang mag-recover ng HP sa pamamagitan ng paglamon sa mga bangkay at iba pang undead. Pero napakababa ng posibilidad na ang isang Ghoulhead ay ipinanganak na may ganitong skill. Kahit ganoon, may mali pa rin, mula sa alam ni Elma tungkol sa skill na ito, hindi nito dapat kayang lumunin ang napakaraming undead ng sabay-sabay at maibalik halos lahat ng HP nito. Mas mapanganib ito kaysa sa nararapat at lubos na naiiba sa normal na paggana ng skill. Samantala, natuwa si Gotan nang mapagtanto niyang ang mismong leader ng Horde ang lumamon sa lahat ng Spectre. Sa pananaw niya, ibig sabihin nito ay nawala na ang lahat ng kalaban sa paligid nila, kaya iyon na ang perpektong pagkakataon para tuluyan ng tapusin ang labanan. Nang hindi na nag-isip pa, agad na sumugod si Gotan para tapusin ang halimaw. Agad na sumigaw si Elma at sinabihang maghintay, pero tuluyan ng binaliwala ni Gotan ang babala dahil naniniwala siyang sigurado na ang tagumpay. Sa sumunod na sandali, may isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Nagsimulang magbago ang katawan ng Ghoulhead sa harap mismo ng lahat. Lalong lumaki ang mga kalamnan nito, lalong naging nakakatakot ang presensya nito, at isang nakakikilabot na aura ang bumalot sa buong katawan nito. Ang matinding pressure na inilalabas ng halimaw ay umabot sa nakakatakot na antas, dahilan para kahit ang mga adventurer ay mapa-atras dahil sa instinct. Kahit si Elma ay humanga sa lakas na ipinapakita ngayon ng halimaw. Nag-level up ang Ghoulhead matapos nitong lamunin ang lahat ng undead sa paligid nito.
Sa loob lamang ng ilang segundo, nag-evolve ito mula level 33 hanggang level 40, at naging mas malaking banta kaysa sa inaasahan ng lahat. Lubos na nabigla ang lahat sa napakalakas na kapangyarihang ngayon ay nagmumula sa halimaw. Kahit sa mundo ng magic, wala pa ring nakakaalam ng eksaktong kondisyon para mag-evolve ang isang nilalang. Dahil dito, wala silang magawa kundi tanggapin na malas lang talaga ang nangyari kay Gordon. Inutusan si Gordon na humarap sa frontline habang sina Leos, Stan, Kale, at Wall naman ang inatas ang palakihin ng Decabus Tree. Kahit takot na takot, may isa pa ring nagtanong kung ano ba ang magagawa nila laban sa halimaw na ganoon kalakas. Dahil siguradong mamamatay agad ang sino mang gagamit ng magic, ipinaalala sa kanila na kapag bumagsak si Gordon, wala nang makakaligtas kaya ang tanging magagawa nila ay lumaban hanggang sa huli. Habang naglalaban, agad tinamaan si Gordon ng paralysis status effect. Nang walang pag-aatubili, isa sa mga kasama niya ang nagpasya na ilihis ang atensyon ng halimaw habang inililigtas naman ni Kale si Gordon. Ang problema, healing magic lang ang alam ni Kale, dahil inilaan nito ang lahat ng skill points sa pagpapalakas ng attack power at hindi kailanman natutunan ng paralysis cure. Matapos mapagalitan dahil sa sobrang padalos-dalos na desisyon, inutusan siyang dalhin si Gordon sa ligtas na lugar at ipagpatuloy ang paggamit ng healing magic hanggang sa makarecover ito. Ang paralysis na dulot ng laso ni Mudhead ay kusa ring mawawala pagkalipas ng humigit kumulang 3 minuto. Kung makakasurvive sila hanggang doon, sapat na ang healing magic para mapanatiling buhay si Gordon. Habang hinihintay na makarecover si Gordon, nagpa siya ang bida na harapin ng mag-isa si Mudhead. Naniniwala ang iba na walang pag-asang manalo ang isang adventurer na ganoon kababa ang level at iginiit nilang tumakas na bago pa mahuli ang lahat. Tutal, kapag namatay ang bida, sila naman ang susunod na magiging target. Kahit ganoon, nanatili siyang matatag, ang level niya ay 16 lang, samantalang level 4 na po si Mudhead. Isang pagkakamali lang ang sapat para ikamete niya. Sa ilalim ng matinding pressure, patuloy niyang sinusuri ang bawat galaw ng kalaban. Wala nang lalala pa ang sitwasyon dahil humaharap sila sa napakalakas na kalaban ng walang kahit anong paghahanda. Ito mismo ang klaseng laban na gusto nilang iwasan. Pero isa rin itong high risk, high reward na pagkakataon na susubok sa lahat ng kakayahan niya. Halos hindi makapaniwala ang mga nanonood sa laban. Ang iba ay ikinumpara ang bida sa isang mabigat na makina na kayang makipagsabayan sa halimaw, habang ang iba naman ay nagsabing isang tunay na himala na buhay pa rin ito. Nang mapagtanto niyang hindi sapat ang puro pag-iwas lang sa mga atake, nagpasya siyang umatake na rin. Dahil umabot na sa level 5 ang basic swordsmanship niya, na-unlock niya ang skill na grab, isang teknik na ginagamit ang patag na bahagi ng espada para sa close range attacks. Kahit marami ang nagsasabing wala itong silbi dahil nababawasan ang abot ng sandata, napakalaki naman ang damage nito laban sa mga kalabang mataas ang depensa. Kahit ganoon, hindi pa rin magiging madaling manalo. Nagsimulang sundan ni Mudhead ang bawat galaw niya na nagpapakitang ngayon pa lang talaga nagsisimula ang tunay na laban. Biglang dumating si Gordon at tinalo ang halimaw sa iisang atake lang. Pagkatapos ng laban, inamin ni Gordon na nangyari ang lahat gaya ng eksaktong sinabi ng bida. Pagkatapos, ibinigay niya ang level 40 magic stone na nakuha mula sa halimaw at sinabing napakalaki ng halaga nito, saka tinanong kung sigurado ba talaga siyang ipamimigay yon. Kinumpirma ng bida na oo, maya-maya, natanggap din niya ang bihirang item na ibinagsak ng halimaw, ang Shield of Madness. Pagkatapos suriin ang impormasyon nito, nalaman niyang nagbibigay ito ng 25 defense points, may tinatayang halaga na 3 milyong gold, at pinapalakas ang susunod na atake sa tuwing nakakaharang ito ng isang tama. Dahil kailangang makapag-block muna ng matagumpay para gumana ang wall reversal skill, bagay na bagay ang Shield of Madness sa fighting style ng bida. Kahit humanga siya sa mga katangian nito, naisip niyang baka mas magandang ibenta na lang ito dahil sa napakataas nitong halaga. Sunod na pinag-usapan ni Gordon ang tungkol sa promotion ng bida. Ginagarantiya niyang sasabihin niya sa guild na malaking pagkakamali kung hindi nila itataas ang rank ng bida, at iginiit niyang dapat itong ma-promote agad sa rank E. Inamin din ni Gordon na ang totoo, inatasan siyang obserbahan ng bida dahil pinaghihinalaan itong nandaraya, pero ngayon ay sigurado na siyang walang katotohanan ang mga hinalang iyon at isa lamang itong malaking pagkakamali. Nilinaw pa niya na kung may sino mang kokontra sa desisyong iyon, siya mismo ang haharap sa problema. Makalipas ang ilang sandali, may isa pang adventurer ang lumapit at nagtanong kung may pag-asa rin ba siyang ma-promote. Naniniwala itong may naitulong din siya sa misyon at gusto niyang malaman kung sapat ba ang ipinakita niyang performance para tumaas ang rank niya. Pero diretsahang sumagot si Gordon at ipinaliwanag na noong kasagsagan ng laban, tuluyan siyang nanigas sa takot sa harap ng panganib.
Ayon kay Gordon, ang isang taong nawawala ng kakayahang kumilos sa kritikal na sitwasyon ay hindi pa handang humarap sa mas malalaking pagsubok. Dahil doon, sinabi niyang hindi pa nito karapat-dapat ang promotion sa pagkakataong iyon. Sa halip, pinayuhan niya itong ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga misyon na angkop sa kasalukuyan nitong level at gamitin ang mga karanasang iyon para mas gumaling pa. Pagkatapos ng lahat, mas marami pang mas malalakas na kalaban at mas mapanganib na sitwasyon ang naghihintay sa loob ng dungeon. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, oras na para hatiin ang mga gantimpalang nakuha nila sa misyon. Una, nakatanggap ang grupo ng 130,000 gold coins bilang pangunahing bayad sa kanilang trabaho. Sunod naman, binigyan sila ng 10 white magic stones na may kabuoang tinatayang halaga na 200,000 gold coins. Sa huli, dumating ang pinakamahalagang gantimpala sa lahat, ang Mad Magic Stone, na matapos opisyal na mairehistro ay nakilala bilang Mathead Magic Stone. Ang bihirang item na ito ay nabili sa napakalaking halagang 600,000 gold coins, kaya lalo pang lumaki ang kinita ng grupo sa misyon. Nang mapagtanto ng isa sa mga adventurer kung gaano kalaki ang halaga ng mga gantimpala, nagulat ito at sinabing mas malaki pa ang kinita ng bida kaysa sa kanya sa iisang misyon lang. Para sa kanya, malinaw na ang pagharap sa malalakas na kalaban at pagsabak sa mga high-risk na laban ay talagang maaaring magdala ng napakalaking kita. Kahit naging matagumpay ang misyon, may ilang adventurer pa ring naghihinala sa bida. Hindi nila lubos matanggap na nagawa nitong talunin ng mag-isa ang mutated ghoulhead, isang kalabang dapat ay napakahirap talunin para sa isang adventurer na ganoon kababa ang level. Naalala rin nilang dati nang nakatawag ng pansin ang bida matapos magsumite ng isang high-level magic stone, isang bagay na hindi pangkaraniwan para sa isang adventurer na nagsisimula pa lang sa paglalakbay nito. Nagtaka rin sila kung paano nagawang talunin ng isang Beast Knight, isang class na kilala higit sa lahat sa mataas nitong resistance at defense, ang napakaraming halimaw ng sunod-sunod. Dahil dito, nagsimulang kumalat ang mga pagdududa sa ilang miyembro ng guild. Pero agad tinuldukan ni Gordon ang usapan bago pa ito lumaki. Sinabi niyang ang pagdududa sa kakayahan ng bida ay katumbas ng pagdududa sa sarili niyang paghuhusga, dahil siya mismo ang nagsuri sa performance nito at personal na nag-aproba ng promotion nito. Dahil sa matibay na suporta ni Gordon, tuluyan nang nawala ang lahat ng negatibong komentong sumisira sa reputasyon ng bida. Sa wakas, nalampasan ng bida ang hadlang na iyon at na-promote bilang Rank E Adventurer. Higit pa ito sa simpleng pagtaas ng rank, mula ngayon, magkakaroon na siya ng access sa mga bagong lugar, makakatanggap ng mas mahihirap na misyon, at magkakaroon ng pagkakataong magpatuloy sa pag-evolve sa paraang dati ay imposible para sa kanya. Pero kasabay ng bagong kalayaang ito ay dumating din ang isang mahalagang desisyon. Dahil napakarami ng posibilidad ang naghihintay sa unahan, kailangan ng pagdesisyonan ng bida kung ano ang susunod niyang layunin at kung aling landas ang tatahakin niya para makamit ang kapangyarihang hinahangad niya. Ngayong naabot na niya ang rank E at maaari na siyang pumasok sa mga dungeon, nagsimula niyang seryosong pag-isipan ng paggamit ng ipinagbabawal na teknik. Tutal, isa ito sa pinakamakapangyarihang estratehiyang alam niya. Gayunpaman, may isang malaking problema, ang estratehiyang nakabatay sa wall reversal ay nangangailangan ng napakataas na defense para gumana ng maayos, at unti-unti ring humihina ang bisa nito habang lalong humihirap ang mga hamon. Makakatulong pa rin ang teknik na ito sa mga unang yugto ng paglalakbay niya, pero kung ipagpapatuloy niya ang parehong skill distribution, mas babagal ang paglakas niya. Sa paglipas ng panahon, mapipilitan siyang maglaan ng napakalaking effort para lang makasabay sa pag-unlad ng ibang adventurers. Dahil doon, napagtanto niyang kailangan na niyang pag-isipan ng hinaharap at humanap ng paraan para mas mapalakas pa ang build niya bago magpatuloy sa susunod na hakbang. Doon niya napagdesisyonang bago gumawa ng pinal na desisyon, mas mabuting hanapin muna ang isang napakahalagang item, ang Eberhero's Fang Skillbook. Itinuturing ang aklat na ito bilang isang bihira at napakahalagang item dahil kailangan ito para ma-unlock ang isang bagong skill tree. Hindi magiging madali ang paghahanap dito dahil kakaunti lang ang mga adventurer na may alam sa lokasyon nito. Kahit ganoon, naniniwala ang bida na wala siyang mawawala kung susubukan niya itong hanapin, dahil ang item na iyon ay maaaring tuluyang magbago sa direksyon ng pag-evolve niya. Alam niyang maabot lang ng isang Beast Knight ang tunay nitong potensyal sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang partikular na skills, Beast Damage Oath at Ibracarus Fang. Ang dalawang kakayahang ito ang itinuturing na pinakamahalagang bahagi para mabuo ang tunay na anyo ng class na iyon. Kung mawawala ang isa sa dalawa, mananatiling hindi kumpleto ang isang Beast Knight at hindi nito maaabot ang buong potensyal nito. Sa yugtong ito ng evolution, hindi na basta isang class na nakatuon sa defense at tibay ang Beast Knight. Pero hindi rin ito nagiging class na puro offense lang ang lakas nito.
Sa halip, nakakamit nito ang pambihirang balanse sa pagitan ng attack power at survival ability, na lumilikha ng kakaibang fighting style at ginagawa ang gumagamit nito bilang isang tunay na sandatang tao. Sa lahat ng elementong kailangan para sa evolution na ito, ang Ibrikurus Fang ang itinuturing na pinakamahalagang piraso. Ang kakayahang ito ang susi para ma-unlock ng Beast Knight ang nakatagong potensyal nito at malampasan ang karaniwang limitasyon ng class. Habang sinusuri ang lahat ng pagpipilian, lalo pang tumibay ang desisyon ng bida na hanapin ang Ibrikurus Fang skillbook. Alam niyang kung wala ang item na ito, mananatiling hindi kumpleto ang skill tree niya at hinding-hindi niya maaabot ang evolution na ninanais niya. Ang layunin niya ay maging isang tunay na makapangyarihang tao sa hinaharap, isang taong kayang harapin ang mas malalakas na kalaban at lampasan ang anumang pagsubok na hahadlang sa landas niya. Para makamit yun, ang aklat na ito ang isa sa pinakamahalagang hakbang sa paglalakbay niya. Ang tanging malaking balakid ay bukod sa napakabihira nito, napakataas din ang halaga ng Ibrikurus Fang skillbook. Ang pagkuha rito ay mangangailangan ng malaking pagsisikap, mahabang pasensya, at marahil ay napakaraming resources. Kahit ganoon, alam ng bida na kung gusto niyang maabot ang pinakatuktok, kailangan niyang handang sumugal at samantalahin ang bawat pagkakataong makakapagpalakas sa kanya.